December 19, 2023, Tuesday. Good evening, this is Michelle Chanco and you are watching TV Patrol Daily Newscast. Together with my co-reporters, Mike Lee. Magandang gabi, bayan. And Kuya Mo. Good evening, Texas. Ito ang mga nagbabagang balita Implikasyon ng feminisasyon, Na migrasyon. Kaakibat na migrasyon ang pagbabago ng gampaning pangkasarian sa isang pamilya. Sinasabing kapag ang lalaki ang nangibang bansa, ang asawang babae ang mas higit na umaako ng lahat ng gawaing pantahanan. sa kalagayan sa Pilipinas, kapag ang asawang babae ang nangingibang bansa, pagkaraniwan na kumukuha ng tagapag-alaga ang lalaki sa kaniyang mga anak. Ating alamin ang ginawang pag-aaral ni Raharto 2013 sa pag-uulat ni Michelle Chanco. Michelle, Sa pag-aaral na ginawa ni Raharto 2013, kapag ang lalaki ang nangibang bansa, hindi ito masyadong nakakaapekto sa pamilya kapag responsibilidad ang pag-usapan. Sa dahilan na patuloy na ginagawa ng babae ang kanyang responsibilidad bilang asawa at nananatiling breadwinner ang lalaki. Subalit, sa kaso ng Pilipinas at Thailand, napag-alaman at lumabas sa pag-aaral na malaki ang epekto kapag ang isa sa magulang o pamilya ang nangibang bansa. Dahilan ito sa tradisyonal na kaisipan ng nasabing bansa, lalo na kung babae ang umalis upang magtrabaho malayo sa pamilya. Dahil masigit na nararamdaman ng mga anak ang kawalan ng isang miyembro kahit pa ito ay nakakatulong ng malaki sa pagpuno ng gastusin sa kanilang pamumuhay. Ayon nga sa nasabing pag-aaral ni Raharto, kapag ang lalaki o ang ama ng pamilya ang nangibang bansa, hindi ito masyadong nakakaapekto sa pamilya. Kung responsibilidad ang pag-usapan, kasi ginagawa nga ng babae ang kanyang responsibilidad bilang asawa. Kapag naman, babae ang nangibang bansa ay mas may malaking epekto sa pamilya. Bakit? Dahil mas higit nga na nararamdaman ng mga anak ang kawalan ng isang miyembro sa kanilang pamilya. sa kaso sa Pilipinas, tila nagkakaroon ng konseptong house husband. Ano nga ba ang house husband? Ito ay kung saan inaako na ng lalaki ang lahat ng responsibilidad sa tahanan pati ang gawain ng isang ina. Kung ang ina ang nangingibang bayan o bansa, upang mapangalagaan ang buong pamilya, lalo-lalo na ang mga anak. Dito marahil nakakaapekto sa kalagayan ng lipunan ng mga lalaki at unti-unti natanggap ng lipunan sa dahilan ay upang mapaunlad at maiangat ng katayuan ng kanilang pamilya. Ang house husband ay isang lalaking nagsasagawa ng mga gawain sa bahay at pinapangalagaan ng isang anak, habang ang kanyang asawa naman ang nagsisilbing pangunahing nagtatrabaho. Mahalagang banggitin na maraming bansa ang nagpanukala na mabigyang proteksyon ang mga kababaihan na migrante, lalo na sa kondisyon ng bansa na nais nilang puntahan. May kaakibat na halimbawa ito. Ano nga ba ang mga halimbawa natin dyan, Kuya Mongs? Halimbawa na lang ang bansang Bangladesh na nagpanukala ng tamang edad ng mga babaeng manggagawa, pagbabawal sa pagpasok ng domestic workers. Bakit nga ba kailangan ng mga ito? Ito ay upang maiwasan ang undocumented workers na naganap sa iba't ibang panig ng mundo. Tamang-tama ka dyan, Kuya Mongs. Isa pang halimbawa dito, sa bansang Nepal, nagkaroon din ng panukala na ang lahat ng employer o recruitment agency ay dapat na magkaroon ng approval permit mula sa kanilang embahada bago kumuha ng mga Nepalese worker upang maprotektahan ang kanilang mga mamamayan at maiwasan ang mga illegal na pagpasok sa ibang bansa. Ngayong alam na natin ang implikasyon ng feminisasyon ng migrasyon, kami dadako na sa susunod na paksang ibabalita namin sa pagbabalik ng TV Patrol Daily Newscast. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Rejoice! Let down your hair. Let your story begin. Haba ng hair. Nag-rejoice ka ba, girl? Haba ng hair. May rejoice salon powers ka. Haba ng hair.
having wavy and curly hair? Trust Rejoice to give you that salon smooth, deep nourishment, and humot hair. Rejoice Salon Power Spa. Mga isyong kalakip ng migrasyon. Pagtutuunan sa bahaging ito ang mga kalakip na isyo ng migrasyon, partikular, ang mga banta sa kalagayan ng mga migrante. Pagkakataon at panganib ang maibibigay ng migrasyon. Napakalinaw nito sa pagdagsa ng mga migranteng manggagawa patungong kanlurang Asya. Sa isang banda, ang mga migranteng manggagawa ay nakapagdadala ng kanilang pamilya ng libu-libong dolyar na remittance. Malaki ang natutulong nito sa pag-ahon ng kanilang pamilya sa kahirapan, sa pagpapagawa ng bahay, pantusto sa pagpapaaral, at pambayad sa gastuting pangkalusugan habang nakakatulong sa ekonomiya ng bansang pinagtrabahuan. Ating pakinggan ang pag-uulat ni Kuya Mong. Kuya Mong? Maraming salamat, Miss Chanko. Sa paksang ito, ating tatalakayin ang forced labor, human trafficking as slavery. Ano nga ba ang forced labor? Ito ay ang lahat ng trabaho o serbisyo na hinihingi mula sa sinumang tao sa ilalim ng banta ng isang parusa at kung saan ang tao ay hindi nagalok ng kanyang sarili o ng kusang loob. Sa kabilang banda naman ay may mga migrante mamatay na nasadlak sa pilitang pagtatrabaho at biktima ng trafficking. At ang karamasan ng karamihan sa mga migranteng ay nasa gitna ng dalawang mukha ito ng migrasyon. Ngunit, ano nga ba ang human trafficking? Sa pag-uulat ni Mike Lim. Ang human trafficking ay mayroong pananamantala matapos na may pasok ng iligal ang isang tao sa ibang bansa. Maraming domestic worker ang nakapunta sa maayos na trabaho. Marami rin ang nahaharap sa iba't ibang uri ng pag-aabuso tulad ng hindi pagtanggap ng sahod, pagkakulong sa bahay ng kanilang amo, hindi pagkain, sobrang trabaho, at saka sa matinding psychological at physical na pag-aabuso. Nakapagtala ang Human Rights Watch ng dose-dose ng kaso kung saan pinagsamang kalagayan. Ito ay kahalintulad na ng kalagayan sa palitan ng pagtratrabaho, trafficking o malaaliping kalagayan. Ano nga ba ang slavery o pang-aalipin? Ang pag-aalipin ng isang konsepto na nangangahulog ang pagiging pagmamayari o pagkabihag ng isang tao ng ibang tao. Maraming salamat, Mike Lim. Inamin ng mga opisyal ng Saudi Labor at Social Affairs na kinapanayam ng Human Rights Watch ang problema sa pang-aabuso sa mga domestic worker. Subalit, kanilang idiniin na maayos ang trato sa karamihan ng domestic workers sa nasabing bansa. Wala pang datos ang makakapagbigay ng wastong bilang ng mga domestic workers na nahaharap sa paglabag sa kanilang karapatang paggawa o sa iba pang karapatang pangtao. Subalit, lalong lumaki ang mga banta na sila ay maaabuso dahil sa mga kainaan sa labor code at mahigpit na gawi sa immigration sa nasabing bansa. Maliit lamang ang pag-asa ng mga nakakatikim ng pang-aabuso na tuluyang maituwid ang sinapit nila. Ayon sa tala ng International Labor Organization, halos 21 milyong tao ang biktima ng forced labor. 11.4 milyon dito ay mga kababaihan at 9.5 milyon naman ay kalalakihan. Umabot sa 19 na milyon ang biktimang eksploitasyon ng pribadong individual at mga kumpanya at nagpas 2 milyon naman ng mga rebelding grupo. Sa mga biktima naman ng eksploitasyon, 4.5 milyon ay biktima ng eksploitasyon sexual. Nakakalikha ng US dollars 150 bilyong illegal na kita ang forced labor taon-taon. Malimit na mga migrant workers at indigenous people ang nagiging biktima ng forced labor. Hindi mapapasubalian ang pagbabagong pamantayang internasyonal dala ng globalisasyon.
Ilan sa mga ito ang mga kasunduan ng iba't ibang bansa at samahang internasyonal. Ilan dito, Bologna at Washington Accord. Ang Bologna Accord ay hango mula sa pangalan ng isang universidad sa Italy ng University of Bologna, kung saan nilakdaan ng mga ministro ng edukasyon mula sa 29 na mga bansa. Sa Europe, ang isang kasunduan na naglalayon na iakma ang curriculum ng bawat isa upang makapagtapos ng kurso ang isang bansa ay madaling matanggap sa mga bansang nakalakda rito, kung siya man ay nagnanais na lumipat dito. Dahil sa kasunduang ito, pabilis na nayakma ang curriculum sa hinihinging pagbabago ng industriya, bukod pa sa mabilis na pagpalit ng mga manggagawa at profesional na siyang kinakailangan ng iba't ibang kumpanya at negosyo. Samantala, ang Washington Accord na nilagdaan noong 1989 ay kasunduang pang-international sa pagitan ng mga international accrediting agencies na naglalayong iayon ang kurikulum ng engineering degree programs sa iba't ibang kasabing bansa. Bunga nito, ang mga nagtapos ng engineering courses sa bansang hindi accredited ay hindi makapagtatrabaho sa mga bansang miyembro nito tulad ng Australia, Canada, Chinese Taipei, Hong Kong, Ireland, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, United Kingdom at USA. Sa makatuwid, ang mga engineering graduates sa Pilipinas ay hindi itinuturi na engineer sa mga bansang nabanggit. Dahil sa mga kasunduang ito, marami mga Pilipinong professional sa ibang bansa ay hindi nakakakuha ng trabaho na akma sa kanilang tinapos. Isa pang dahilan dito ay kakulangan ng bilang ng taon sa basic education. Kaya naman second class professionals ang tingin sa maraming mga Pilipino. Bilang tugon ng pamahalaan ay pinatupad ang K-12 curriculum na naglalayong na iakma ang sistema ng edukasyon sa ibang bansa. Inaasahan ng reforma ito na maiangat ang mababang kalidad ng edukasyon sa bansa at matugunan ang suliranin sa kawalan ng trabaho sa bansa. At dito nagtatapos ang mga nagbabagang balita. Ako si Michelle Chamco. Mike Lim. At ako naman si Kuya Mongs.